Good. Hello. Hello po, good morning po. Nagkasaan kayo mga Toy? Natangas po. Naghahanap po tayo ng puno ng amurado. Sa pong ilalagay sa patuto. Napakahalaga po ng yung halaman ligaw po yun. Halamang gubat na kung tawagin po namin ay murado. Pero ang tunay na pangalan po noon ay amurado. Ito po ang dahon niya. Ayan, ganyan. Hahanap po tayo ng yung malaki-laki na. At ito pong amurado ay napakadali pong mabuhay. Kaya yun po ang ginagamit ng matatanda sa una na panlagay sa patuto. Madali pong mabuhay para din kakawate. Ito na po yung dating lupa natin na kabebenta lang po. So yun nga po, nasabi ko sa last video natin na nag-request nga po yung nakabili dahil hindi po nila tukoy yung patuto nito. So nag-request po sa atin na lagyan daw po ng pinaka-sign na madali nilang makita ang muhon. At ang ilalagay po nating tanda ay yung halamang amurado dahil yun nga po ay madaling mabuhay. So nandito ang patuto eh. Lilinisan lang natin. Tabasan mo. So dito na rin po tayo kukuha ng amurado. Ayan ang puno. Ito po ang amurado. Ito po ang halamang amurado. Madaling busok. Madali po itong mabuhay. Kadalasan ito po nakikita ko sa mga boundary ng lupa. Po natin para madaling makita ni Sir. Ito pala tanda ko dito, itong lasunis na rin maliit oh. Masili pa. Di po. Pala tandaan ko dito. Ah, yan ang sonis na yan. Saka aray, nilagyan ko na rin ng amurado oh. Meron na pala eh. Ay gusto eh. Siyempre, ang gusto ko yung bagong lagay para kita niya na nag-effort tayo. Yan, ito ang dati kong inilagay na amurado at buhay na. Nandito ang bato. Yan, bato. O yan o. Nakakita nyo po yan. Yan po ang bato. Ito ang boundary sa gawing ilaya. Lagyan po natin ang amurado.
Lalagyan po natin ng tanda. Okay, ako na naglagay na rin, marik ako na rin. Natuyo. Buhay. Bibuhay niya. Ano naman ng lupa? Nakalakitan mo pang lupa. Yan. Sapakan mo para hindi matuloy. Ayan. Yan. Palatandaan na. Madali na nilang makita. May pinaglinisan na tayo eh. Dalawang kunin mo, gawa ng doon sa Ilaya. So, lalagyan din natin na ako. Yung di sa sulok din yan ah. Diyan muna ito. May dalawang area. Lalagyan po natin itong, dahil ito pong lupang ito ay naka-L, so mayroon po ditong mohon sa gitna at saka doon sa sulukan. Yung po nasa tabi ng ilat ay hindi na po makikita ang bato doon dahil nadala nga po ng baha noong bagyong Julina. Nasa tabi ng kawayan, ay ang kawayan po ay nabuhal, ay nadala po. Yun naman nandun sa bandang ibaba, tabi ng lunas, may madre cacao doon, yun ang palatandaan, sabi ng dating caretaker. Lalagay lang kami ng tanda. Palaing. Kaleng-kaleng. Tinitilusan lang po para madali nating ilubog sa lupa. Arang bato sa sulukan. Tapos itong lupang ito gumayon pa. Siguro mga 15 meters mula dito. Pato uli, tapos palusong punta sa creek. Ito mama oh. Ayun. Ang laki ng bato. PS, I love you. Ang ganda kalina. Madali po yung mabuhay. Wala yung tatalo pa ng balat. Pag tinalo pa ng balat ay di mamamatay.
Titilusan lang po. Yan ang pinakamainam na panlagay sa patuto. Madaling mabuhay. Oh, binigyan pa tayo ni Kaling na makapuno. Ito naman yung patuto sa bandang Ilaya at tugo ng nasa creek. Buhay. May bukit. Ano ba ganyan? Kaling. Ito lang ba ito, ano? Huwag niyong pagpakamali sa mga bata. Bibisitahin niya ng ano. Bibisitahin niya ni Russell. Kay Russell na yan. Hindi na sa akin. Yan, Papa. Bibigyan ka ni Kaling ng ano. Kay Russell niya. Sabi ko na yan, dadala ko. Yung tadaan hindi, wala kayong ano, puto. Salamat, Kaling. Yan, salamat. Kaluhong po tayo ni Kaling ng makapuno. Sarap ito. Kalay, pagka halimbawang makikita mo si Russell Diaz, si Boss, ituturo-turo mo yung mga pinaltakan na. Meron din sa sulukan. Yung naroon eh, hindi makita. Dito ng baha. Dito ng baha. Saka dulu-duluan. Tara, doon naman tayo sa baba. Kalay, salamat. Malaki. Titilusan ko lang. Nilagyan ko ng dahon para kita-kita. May matabang saging kahit kukuha ng isang buhay. Kahit hindi na atin, hingi na. Ngayon po tayo nanghihingi na saging. Ayan. Ito na nasa frontage. Kasi itong santol na ito ay sinabi sa atin noong caretaker, talagang hindi atin dati. At ito ay sa kabila. Dahil ang bato dito ay nakahiga nung makita ko. So hindi ko alam ang talagang pwesto noon. Ayun, malalaman natin kung saan talaga nakapwesto yung bato pagka nadaanan ng surveyor. Kaya makikita nyo ito. Dito. Kasi nung panahong atin pa to, hindi natin maibaon sa lupa. Siyempre baka magkamali tayo, ay makasuhan tayo ng ating karatig. Buti kung makakuha sa atin, ay kung tayo makakuha sa kanila, edi kung po yun, mali po yun. Kaya ang ginawa ko, pinabayaan ko na lang siya nakahiga. Yung bato dito. Dito sa bandang to, sa lugar nito. Sukala na eh. Hindi na nga po sa atin to. Maganda yung garden natin. Kung nasa atin po ito, linis na linis. Nandiyan. Dito eh, sa lugar na ito. Tataas na yun. Dito mahagap ang tabasit, gano'n ang gulot. Tinindig na oh. Yan, nakalindig na pala. Siguro nasukatin ito.
Yan, may tindig na pala po din eh. Yan. Kasi ito po nung nasa akin pa, siyempre hindi pa po natin napapasurvey. Ito po yung nakahiga dito. Hindi naman po natin mailagay nga po sa ng ganitong posisyon dahil hindi po natin alam yung tunay na kinatatayuan ng bato. Kasi may nakapag siguro nayapakan, na bunot, nataklasan lupa kaya naalis sa pagkakaganito. So hindi na po natin pwede na tayo magtanim ng hindi turo na surveyor dahil yun nga po ay malaking kasalanan sa karatig pagka nga po tayo nakalampas. Kung hindi po ako nagkakamali, falsification yun. Yan. Kaya wag po basta tayong maglilipat ng mga patutaw at yan po ay kasalanan sa batas. Pwede po tayong managot diyan. Wag po tayong maglilipat ng mga patutaw. Ilang po pangaral ko lang sa mga may lupa, yung mga bagong magpa-farm, po mailipat natin ang mga muhon. Ay, mali po yun. At ito po ang isang napakahalagang bagay sa farm, ang patuto. Dahil kung halimbawa tayo magbubukas, unang-una, ang pagtatanim natin ng halaman, kailangan alam natin ang tabihan. Para hindi tayo balang araw magsisisi na kung halimbawa maitanim natin sa sala sa patuto at doon sa kabila, kung kailan namumunga na, hindi malaki pong pagsisisi iyon. Kaya ito po yung napakahalaga ng muhon sa isang parsela ng lupa. Mahalaga po ito. Do, lagay. Tusukay. Matigas. Ito po ay parang sa inlaang. Pinakatanda laang. Hindi naman po ito ang talagang tatanungin pag sinukat. Laging itong bato. Ay lang po nilalagyan ng ganitong mga amurado. In case na maghahanap ka ng muhon, madali mong makita ang buhon. Hindi naman po itong tatanungin dahil minsan nga po napapalagay sa front, minsan napapalagay dito, minsan dito, minsan dito. Kaya hindi po itong tinatanong pag sinukat. Laging itong gitna ng bato. May bato na ito sa labak. Sigurado ko. Oo, nalagyan doon. Oo, nalagyan doon. Ang mga wala lang din yung narin eh. Ano talaga ng baka. Kapag leader dyan, ano? O, yung sandal pala talagang hindi atin. Ang ganyan ang develop ko. Hindi man. Basta. Okay. Yan o. Madali na nilang makikita ang muhon. Kasi nalinisan na natin at naligyan na natin ng napakahalagang amurado. Yan po ang kahalagahan ng amurado sa isang lupa o sa farm. Nagiging silbing tanda or sign para hindi tayo lumampas sa patuto. Yan, napakahalaga po ng halamang amurado kahit po ito ay halamang gubat. At yun po, sana po ay may natutunan kayo sa ating video ito at nagustuhan ninyo. At kung kailangan nyo po ng mga ganitong amurado ay mag-PM lang po kayo sa ating page at kayo po ay tutulungan kung magkamayroon ito. Ito po yung nakakuha lang dito sa amin sa mga gubat.
Ito yung mas magandang itanim kung malapit ng tag-ulan. Kahit medyo maliit pa, okay yan. Kaya ko po ibinidyo ang ganitong halamang amurado. Ito talagang napakahalaga sa ating mga farm. Kaya sana po ay nakatulong po ito sa inyo, itong ating video ito. So yun po, dito ko na po pinuputol ang ating video. Maraming po salamat. At sana sa ating mga susunod na video, lalo't higit sa kaganapan doon sa ating bagong farm, ay tayo po magsama-sama ulit. So yun po, maraming po salamat. God bless at ingat po tayo lagi. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay. Okay, salamat. God bless.